Midweek po sa lahat, kumusta na kayo? Ngayon po ay October 25, Miyerkules at salamat sa Panginoon at tayo ay nagkita-kitang muli sa loob ng kalahating isang linggo. Ngayong gabi mga kapatid ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis at samahan niyo po ako muli. Pero ang bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa kalahating isang linggong daan na kami po inyong biniyayaan ng masagana. Hindi lamang po sa pangmaterial, kundi sa pampisikal. Ginabayan niyo po at biniyayaan kami ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Sa pang-espiritual na kalagayan na kami po ay nakakapag-share sa bawat makakausap namin, hindi lamang po sa salita, kundi pati sa gawa. Sa gabing ito, Ama, muli kaming hihiling sa inyong Santong Espiritu na samahan kami upang ang lahat po ng aming babasahin ay maunawaan po namin. Samahan din kami ng inyong mga banal na anghel at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay mga kapatid, sisimulan na po natin ang pagbabasa. Sa Genesis 10:1 hanggang 32. Ito po. Ito ang salaysay tungkol sa mga pamilya ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japheth. Nagkaroon sila ng mga anak pagkatapos ng baha. Ang mga anak ni Japheth na lalaki ay sina Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Meshach at Tiras. Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenaz, Rifat at Togarma. Ang mga anak naman ni Havan ay sina Elisha, Tarshish, Kitim at Dodanim. Ito ang mga lahi ni Japheth. Sila ang pinagmula ng mga tao na nakatira sa dalampasigan ng isla at mga isla. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lugar na sakop ng bansa nila at may sarili silang wika. Ang mga anak naman ni Ham na lalaki ay sina Cus, Misraim, Put at Kanaan. Si Cus ay may mga anak din na lalaki na sina Sheba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka. Ang mga anak ni Rama ay sina Sheba at Dedan. May isa pang anak si Cus na ang pangalan ay Nimrod. Si Nimrod ay naging magiting na sundalo sa mundo. Alam ng Panginoon na mahusay siyang mangangaso. Dito nanggaling ang kasabihang katulad ka ni Nimrod na alam ng Panginoon na mahusay mangaso. Ang unang kaharian na pinamahalaan ni Nimrod ay ang Babylonia, Erek, Akkad, at ang lahat ng mga ito ay sakop ng Shimar. Mula sa lugar na iyon, pumunta siya sa Asira at itinayo ang Ninive, Rehoboth, Ir, Kala, at Resen na nasa gitna ng Ninive at ng Kala na isang tanyag na lungsod. Si Misraim ang pinagmulan ng mga Judeo, Anameo, Lehabeo, Naftu, Patruseo, Kaslu at ng Kaptoreo na siyang pinagmulan ng mga Pilisteo. Kung pakinggan niyo pong mabuti dahil ito ay antas-antas, makikita natin ang mga lahi nila na kung saan sila nagmumula. Si Kanaan ang ama ni Sidon at Het si Sidon ang kanyang panganay. Si Kanaan ang siya ring pinagmulan ng mga Hebuseo, Amreo, Gergaseo, Hiveo, Arkeo, Sineo, Arbadeo, Simareo at Hamateo. Sa bandang huli, nangalat ang lahi ni Kanaan. Padami na sila ng padami. Ano po?
Ang hangganan ng lupain nila ay mula sa Sidon papuntang Gerar hanggang sa Gaza. Ito na po yung Gaza, may pamilyar na kayo. Ito po yung umaatake ngayon sa Israel. At umabot sa Sodom, Gomora, Adma, Sebuyim, at hanggang sa Lisya. Ito ang lahi ni Ham. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa kanilang lupain, sakop ng kanilang bansa, at may sarili silang wika. Noong araw po ay iisa lang ang wika. Ano po? Iisa lang ang wika. Marahil ang sinasabi rito, hindi rin ako sigurado, ay yung mga punto. Kasi po tulad ng Katagalugan, ilan ang mga lugar dito sa atin na Tagalog, yung mga Southern Tagalog, dito sa gitnang Luzon ay meron din tulad ng Bulacan at Nueva Ecija. Pero iba ang punto ng bawat bayan sa lugar na ito. Ganon din po sa South Luzon. Marahil ay ganito ang sinasabi. Si Shem ay nakatatandang kapatid ni Japhet at pinagmulan ng lahat ng Eber. Ang mga anak na lalaki ni Shem na sina Elam, Azur, Arphaxad, Lud at Aram. Ang mga anak ni Aram, sina Uz, Hul, Geter at Meshach. Si Arphaxad ang ama ni Shelah at si Shelah ang ama ni Eber. Kala ko yung Shelah ay babae, ito pala yung lalaki. May dalawang anak na lalaki si Eber na ang isa ay pinangalan ng Peleg. Dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati. Ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Hoktan o Joktan. Si Joktan ang ama ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Hera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila at Hubab. Silang lahat ay mga anak ni Joktan. Medyo mahirap bagkasin yung mga pangalan dahil hindi po tayo pamilyar sa mga ganitong pangalan. Ang lupain na tinitirahan nila ay mula sa Mesya at papunta sa Shefar. Ang kabundukan ng sasilangan, ito ang lahi ni Shem. Ang bawat pamilya, sila ay nakatira sa sarili nilang lupain na sakop ng kanilang bansa at may sarili silang wika. Ito ang lahat ng lahi ni anak ni Noe. Tanyo, dumami na po ng dumami. Saan nagsimula? Sa tatlong anak ni Noe na nagkaasawa ng tigi-tigi sa natural. At sila ay dumami ng dumami. Sabi sa kahuli-hulihan, ito ang lahat ng lahi ng anak ni Noe na nasa iba't ibang bansa. Sa kanilang nagmula ang mga bansa sa buong mundo pagkatapos ng baha. Kita nyo, napakaganda ano po. Napakaganda ano po, nakita natin ang lahi ni Noe. Sabi ko nga sa inyo kanina ay nagsimula sa ilang tao. Sa tatlong anak ni Noe na sila po ay nagsipagkalat at nagpakarami. Napakagandang lahi ano po, at sabi nga ay pumunta sila sa iba't ibang lugar at doon nagkalat ng lahi. At marahil isa tayo doon sa mga nakalat na naging kalahi nila. Dagan nga lang ay nagtatanong iba't iba ang itsura. Marahil ay sa lugar at sa kinakain. Marahil lang po. Okay na, total ay tayo naman ay nasiyahan at nagandahan sa Kapitulo 10 ng Genesis. Sa pagtatapos po tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang aral na aming nadinig ngayong gabi na kami po ay nagkaroon ng panibagong kaalaman buhat sa inyong banal na aklat. Maraming salamat po. Humihiling po kami sa inyo muli ng pagpapatnubay na sa loob pa ng kalahating linggo na kami inyong biyayaan pa ng masagana at marami sa pangmaterial at pisikal, sa spiritual. Salamat po sa inyo. Tinatagubilin po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Hanggang sa susunod na araw, sa araw ng Sabat, sa gabi ng Biyernes, ay samahan niyo pong muli ako upang matunghayan natin ang susunod na Kapitulo 11. Maraming salamat po at ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumatin lahat. Maraming salamat.